Happy Sabbath. Welcome po sa ating service, Divine Worship sa umagang ito. PUC SDA Remnant Church. Ayan. Welcome ang bawat isa, ang ating mga visitors, ang ating mga regular visitors, ang ating members. Meron lang tayong ilang visitors na naglista dito. Unang-una, yung ating speaker, siya po ay si Ma'am Sara De La Paz from Manila Center Church. Ngayon din yung kanyang anak na si Sister Sharinel from doon din sa Manila Center Church. Ayan. Welcome po sa ating worship ngayon. Ayun pala na siya. Hello. Meron lang po tayong mga ilang announcement. Unang-una ay ang ating mga regular worship sa online tsaka sa dito sa church. Ito po ay may schedule. Ginaganap po to sa ating according sa ating mga time schedule. Meron pa po tayong ilan. Unang-una, yung ating church ay magkakaroon ulit ng crusade. Ito po ay sa August. Ayan. Dito po ito gaganapin. Ito po ay 1 week, every night. Ayan. Usually po yan 7. 6:30, pwede nang, or magi-start na yan ng 7 kasi ano naman po to, crusade. So, ini-invite po lahat na kung meron tayong mga friends, mga families na inilalapit sa Panginoon, i-invite po natin sa time na to sa crusade ng church. Ang mga speakers po dito ay mga leaders ay mag-alternate sa schedule. Ayan, kaya ito po ay gaganapin dito sa church, ang mga leaders ng church ang magiging speakers. Isa pa po, tayo po ay magkakaroon ng DLA Women's Ministry Cooking Demo sa Barangay 160 sa West, sa Barangay Hall. Yan po ay sa 8 a.m. Sunday, bukas po. Ayan. Invite nyo po yung ating mga kasamahan. Meron pong binigay sa atin na yung pass, registration card. Ang natira po sa atin ay 10. Kung meron po kayong kailangan, ipaalam nyo lang, hawak natin. Sister Inday, nasa inyo yung ano. So, doon po gaganapin to sa 160 Barangay Hall sa West. Yon. Isa pa, sa Center of Influence, Barangay 160, magkakaroon po mamayang 1:30. Yan po ay magkakaroon parang seminar o encouragement, team building ng mission group. Magtatayo po ng mission group ang area. Isa po tayo bilang district ay magkakaroon po tayo ng mission group sa East 160. Ayan po. Mamaya po yan ng 1:30. Ayan. Yung ating pong mga involved dyan, especially yung ating mga kapatid sa 160 ay mag-a-attend po doon. Kung tayo po bilang church, kung gusto nyo pong ma-witness, ini-invite po kayo para maging encouraging para sa ating mga kapatid na ito. At maging part din po tayo. Share ko lang yung sinabi ni Pastor Dexter na tayo ay magkakaroon ng personal
life-to-life involvement para doon sa 160, especially sa Libis. At unang-una ang church, ipag-pray po natin to para magkaroon tayo ng mission group. Ayan. Ayan. Bukas po ay may church bayanihan. 8 o'clock po yon dito sa church. Invited po lahat na available. Ayan. Isa pa, kung gusto nyong umattend dun sa PPH, yung ating kapatid na si Brother Ronnie, 7 po ang service, tapos 9 yung sa grave site. Ayan. Yan po ang ating mga announcement. Dadako po tayo sa ating program. Ayan. Pinangunahan ko po ang sa announcement and sa ating worship po ay pangungunahan po tayo na song leader si Sister Laverne tsaka Sister May sa piano. At ang scripture reading po ay si Sister Care. Ang ating dalawang serving deacons po ay si Brother Jeriel and Brother Joelson. Ang magbibigay po ng music in ministry ay Intervoices. Ayan. Ang ating pong tagapagsalita ay isang pastor's wife na naglilingkod sila ngayon sa Manila Center Church. Ayan. Si Sister Sarah de la Paz. At siya rin po ang magiging closing prayer. Nawa, mga kapatid, ihanda po natin ang ating sarili, ang ating mga puso na tumanggap ng pagpapala ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Salamat po. Shall we bow our heads? Dear God, Heavenly Father, Lord, as we sing praises to your name, please help us to glorify you, Lord. And please keep the Sabbath day holy as thou art holy. In Jesus' name we pray. Amen. Our first hymn is hymn number 11, Wake the Song. Wake the song of joy and gladness, hither bring your noblest lays. Banish every thought of sadness, pouring forth your highest praise. Sing to him whose through has brought us once again with friends to meet, and this loving voice has taught us of the way to Jesus' feet. Wake the song, the song of joy and gladness. Wake the song, the song of jubilee. Joyfully with songs and banners, we will greet the festal day. Shout aloud our glad hosannas, and a grateful image lay. We will chant our Savior's glory with our thoughts and praise above, telling still the old story, precious name redeeming love. Wake the song, the song of joy and gladness. Wake the song, the song of jubilee. Thanks to thee, O Holy Father, for the mercies of the year. May each heart as here we gather swell with gratitude sincere. Thanks to thee, O loving Savior, for redemption through thy blood. With the pious Holy Spirit, sweetly draw us
Rejoice, ye pure in heart, hymn number 9. Rejoice, ye pure in heart. Rejoice, give thanks and sing. Your festal banner wave on high, the cross of Christ your King. Rejoice, 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 give thanks and sing. With voices full and strong, as oceans surging praise, send forth the sturdy hymns of old, the psalms of ancient days. Rejoice, 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 give thanks and sing. With all the angels, Lord, with all the saints on earth, pour out the streams of joy and bliss, true rapture, noblest mirth. Rejoice, 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 give thanks and sing. Yes, on through life's long path, still chanting as ye go, from youth to age, night and day, in gladness and in gloom. Rejoice, 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 give thanks and sing. Praise him who reigns on high, the Lord whom we adore. The Father, Son, and Holy Ghost, one God forevermore. Rejoice, 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 give thanks and sing. Ang ating pong call to worship, sorry po, hindi ko na-prepare. Nais ko lang kayong ibahagi sa isang gawain sa 160. Ito po ay unang-una ay umaakay bilang church member ng PUC Remnant na ako po ay nagkakaroon ng relasyon unang-una sa ating Panginoon. At kung ano man ang nagiging pagpapala ng Panginoon sa aking buhay, nais kong i-share sa mga kapatid sa 160. Nawa, Panginoon, sa mga gawain ng church, tayo po ay maging pagpapala sa sanlibutan na punong-puno na po ng paghihirap gawa ng kasalanan. Ihanda po natin para tanggapin ang pagpapala ngayong umaga. Salamat po. I would like to request the congregation to please kneel. Holy, 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 the Lord. Holy, 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 holy is our God.
Tayo po'y manalangin. Purihin ka, O Diyos, sa araw ng Sabat na ito na banal. Maraming salamat po sapagkat Ikaw ang aming nakasama. Maraming salamat din po sa araw ng Sabat na ito'y inyong pinagkaloob sa amin. Naway patuloy niyo po kaming gamitin sa anuman ang aming kakayahan na magamit po sa inyong gawain. Kami inyong gabayan na ang araw ng Sabat na ito na banal ay aming maingatan mula sa pagsilak, sikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Ang mga mensahe po na aming marinig ngayong umaga ay ito po'y magagaling sa inyo na maging aming kalakasan at patuloy kaming humayo sa inyong pong bukiran upang maraming mga tao makapakinig ng inyong pabalita. Maraming salamat po sa pagdidig na kaming dalangin. Ito lang po ang aming samot hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Mighty fortress is our God, a bulwark never failing. Our helper, He amid the flood of mortal ills prevailing. For still our ancient foe doth seek to work us woe. His craft and powers are great, and armed with cruel hate. On earth is not his equal. Did we in our own strength confide, our striving would be losing. Were not the right men on our side, the men of God's own choosing. Death has good that may be, Christ Jesus, it is He. Lord Sabaoth, His name, from age to age the same. And He must win the battle. And though His world with devils filled should return to
For our scripture reading, if you have your Bible with you, join me as we open it on Ephesians 5, verse 19. Speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Kung meron po kayong request, pakitaas na lang po ng kamay para masama po natin sa prayer. Tayo pong lumuhod sa panalangin. There's a place we might rise, our sleepy feet. Let us draw near the mercy seat. Our most gracious and heavenly Father, we thank you for all the blessings that you showered in our lives. We glorify thy holy name. Truly you are God of all gods and Prince of all princes. We are humbly kneeling before you, offering our lives to you. Use it as thy will wanted. Use us as instruments that others may know more about you and your fulfilling love with each and every one. We are asking for forgiveness for all our mistakes and shortcomings. May we forgive others as you have forgiven us. We are praying to you all of our needs, and we are also praying to you that you may heal those who are sick, and may you give strength to those who are feeling weak. We are asking for thy Holy Spirit to be with us and guide us, especially when we are making great decisions in our lives. We are especially praying for Brother Levi Sidlakan. May your holy hands touch him that he may be healed as thy will. We are also praying to you, Lord, our speaker today, that thy words may be spoken and thy message will be revealed. All of these things we ask and pray in the name of Jesus Christ. Amen. O thou hearest every heartfelt prayer, will thy richness, Lord, all our hearts prepare. Thou art our life, thou art our loving Lord. Oh, if this Sabbath heart with thee be right. Amen. An ad popped up on Justin's screen. Need prayer? We're here to listen. Coincidence? On that particularly difficult evening, it felt like more. Justin had tried everything. Different religions, broken relationships, empty promises, drugs, and alcohol. With little expectation, he clicked and soon found himself messaging and praying with David, a warm, caring local church member who truly listened. After a week of conversations, David invited Justin to visit the local Adventist church on Sabbath. There was no pressure, just an open invitation. Justin hesitated but eventually accepted. Walking into the church, he didn't just find a building. He found memories. Memories of 1 year spent in an Adventist school when he was very young. Morning worship circles, Bible stories, and truths that once touched his young heart. After the service, he wandered into a Sabbath school room and saw a set of Uncle Arthur Maxwell's Bible story books, the same ones his teacher used to read from. Something stirred. Today, Justin is baptized, all because the Holy Spirit used real people in digital ministry, who connected him with real people in a local church. This is the potential of hybrid evangelism,
reaching people online and then connecting them with a local church. When we give offerings as suggested by the combined offering plan, we support ministries like the one that reached Justin. But that is only the beginning. Those touched by digital outreach eventually walk into our churches, and it's then that our loving, personal ministry must follow. Justin's story reminds us that online outreach and personal involvement for Jesus must go hand in hand if we are to share the gospel with every nation, tribe, tongue, and people. As we return our tithes and give offerings to God, let's remember, someone out there may be searching, trying to find their way back, just like Justin once was. And today, these individuals are often searching for answers online. As we return our tithes and promise offerings, may we put our desires last and God first. Paglilingkuran po tayo ng ating mga deacons. Hear the words of scriptures from the ages past. Bring ye all the tithes into the storehouse. Make a consecration that will ever last, trusting for the promised blessing. Bring ye all the tithes into the storehouse, and prove me now, saith the Lord of hosts, and I will pour you out a blessing. There shall not be room enough to receive it. Do you seek to know the Holy Spirit's power? Bring ye all the tithes into the storehouse. Live in sweet communion with Him hour by hour, and He gives the presence blessing. Bring ye all the tithes into the storehouse, and prove me now, saith the Lord of hosts, and I will pour you out a blessing. There shall not be room enough to receive it. Here's the road that stands between you and your Lord. Bring ye all the tithes into the storehouse. Bring them on conditions promised in His word, and He'll pour you out a blessing. Bring ye all the tithes into the storehouse, and prove me now, saith the Lord of hosts, and I will pour you out a blessing. There shall not be room enough to receive it. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Oh, praise Him, hallelujah. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Oh, praise Him, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoon Diyos, na may-ari ng lahat ng mga bagay, aming kayong punipuri, pinasasalamatan sa pagkakataon ng pagsamba sa pamagitan ng mga pagbibigay ng ikapo at mga handog. Salamat, Amang Banal, sa mga pagpapala na ipinagkakalob niyo sa bawat isa sa amin, sa buhay, mga kalakasan. Nawa, ito po ay magamit lamang sa paglaganap ng inyong gawain. Marami pa ang maabot ng inyong katotohanan. Aming idinadalangin, Panginoon, ang mga funds na ito ay inyong basbasan. Pagpalain niyo po, ingatan niyo po ang mga magmamanage nito. Sa kabuuan, Panginoon,
ang inyong iglesia sa buong sanlibutan, pagpalain. Ito po ay aming pinasasalamatan alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen.
Happy Sabbath, Church! Salamat po dahil ako'y nakarating sa inyong sambahan. Lagi lang po ako dyan sa baba. Hindi po umaakyat. Kaya hindi ko alam kung saan yung Remnant Church. Ipinagtanong ko pa doon sa aking co-teacher, na galing din pong Baysa. Sabi ko, saan ba doon ang Remnant Church? Papasok ka din, ma'am, sabi niya ganyan, sa gate ng Baysa Church, then aakyat ka lang sa hagdan. Okay. So kanina, yun agad ang tiningnan ko. Madali lang palang mahanap yung ating church. So salamat po sa pag-imbita, Sister Laverne, ikaw ang may dahilan. Though ang ating pong Manila Center Church ay nagdadaos po ng kanilang 56th anniversary, sabi ng ating senior pastor, bakit ka aalis? Na mayroon, nagse-celebrate tayo ng ating anniversary. Pero sabi ko, saglit lang, half day lang naman yon. So pinagbigyan ko lang ang imbitasyon sapagkat mahirap tumanggi sa paglilingkod. So hindi po ako preacher. May konting alam sa pag-awit, konti lang po. Hindi ako sanay sa madaming tao. Last June 14, naanyayahan akong magsalita sa Manila Center, napakadaming tao. Sabi ko, mas sanay akong kausap ko lang ang 3 piraso. Kasi last year pa ang aking estudyante ay 3. So ngayon pa ang aking estudyante ay 13. So dumami naman sila. So doon lang po ako sanay. Ito more than 13. So medyo habang kumakanta ang Enter Voices ay kinakabahan ako lalo habang nakikinig sa kanila. Thank you pala sa mga Enter Voices members. Nung ako'y nasa Imelda po, palagi ko din silang nakikita doon. Kasi ang iba pong mga members nila ay taga Imelda Church. So kung ako po ay kung saan-saan na rin po nanggagaling, dahil ako po ay asawa ng pastor, siya lang po ang marunong mag-sermon. Ako hindi masyado. Pero I prayed to God na i-guide niya ako kasi po, pag wala ang Panginoon, hindi natin magagawa ang nais po natin. So kailangan natin ang Diyos para po Kanya tayong gabayan at ibigay sa ating mga labi ang mga salita na nais po niyang ibigay natin sa ating mga ka-members o sa Kanya pang mga anak dito po sa Remnant Church. Ang tanong ko po doon sa isang teacher, bakit hindi pa pinagsabay? O pinagsama na lang sa Baysa? Sabagay, maganda ang church niya dito. Mas maganda siguro, gusto niyo siguro mas kakonti. No po. Kasi pag sobrang dami, parang hindi ka makagagawa. Limitado ang gawain doon dahil ang daming tao. Sasabihin mo, sila na lang, dito na lang ako. Pero pagka mayroon kang katulad dito, mas mai-enhance ang talent niyo po. Okay po. Saglit lang. Lobat kasi yung laptop ko. Okay po. So ngayon, spreading the gospel through songs. Mamaya po, may sasabihin tayo dyan. Isang kwento, siguro matagal nyo nang narinig pa ulit-ulit, isang kwento ng isang binatang pumasyal mag-isa. Naranasan niyo po bang pumasyal mag-isa? Siguro kung gaano makaganda yung lugar na madadatnan mo, hindi ka masyado nag-enjoy kasi wala kang kausap, wala ka malang ka-share, wala ka malang, parang boring pa din, sa iyong palagay. So ang binatang ito, naglakbay siya kasama ng kanyang mga office mate. Wala siyang kasamang ka-relatives, wala siyang kasamang kapamilya, so mag-isa lang po siya. So ilang araw sila doon? 3 days and 2 nights. So nung patapos na po ang kanilang pasyal, nag-isip ang binatang ito kung ano po ang kanyang maipasalubong. Di ba po ganun tayo? Pag saan-saan tayo nakakarating at hindi natin kasama ating mahal sa buhay o kaya kaibigan, meron tayong gustong pasalubungan pagdating po natin. So nag-isip siya kung anong magandang regalo na kakaiba na hindi pa natanggap ng kanyang minamahal, ang kanyang girlfriend. So nag-isip siya. Habang siya nag-iisip, lakad po siya ng lakad. Sa kanya pong paglalakad, napadpad po siya sa tindahan ng mga ibon. May idea na po kayo? Siguro narinig niyo ng kwentong to. So pagdating po sa tindahan ng mga ibon, pagbukas po niya ng pinto, may agad bumate. Magandang umaga, kumain ka na? Linga-linga siya, wala naman tao. Pagpasok niya mismo sa tindahan, sabi agad, Alfred, may tao. Ibon po pala yon. So lumabas si Alfred na may-ari ng tindahan at sabi ng binata, Manong, magkakano po yung mga ibon nyo? Pili ka, alin dyan ang gusto mo, alin dyan ang naibigan mo. Sa kanilang pag-uusap, may bilang kumanta. Sa kanyang pag-awit, sabi ng binata,
May iba pa po ba kayong kasama? Sino po yung kumakanta? Ayun, sabi ng may-ari. Ayun, yung isang ibon na yon. Oh, magkano po yung kumakantang ibon? Sabi po ng may-ari, yan ay mga 15,000. Mahal po pala. Usap pa sila ng usap. Inikot ng binata ang kanyang paningin sa buong tindahan at may nakita siyang ibong medyo aggressive. Maligalig, papansin siya pero wala siyang boses. Ang sabi ng binata, magkano po yun? Parang mas gusto ko siya. Maaliw siya ng husto. Maaliw ang aking girlfriend sa kanya pag tuwing makikita siya. Kasi bibo siya eh. Though hindi siya nagsasalita, wala siyang boses. Sabi na may-ari, ayan, ano yan? Mga 25,000. Bakit mas mahal? Ay, yung kumakanta, 15. Ay, yung isa, wala namang, hindi naman ito kumakanta, bakit sa 25? Alam mo ba, binata, kung bakit mahal siya? Siya ang composer ng kanta niya. See? Mas mahal pala ang composer, sir. Kaysa sa taga-awit. Kaya mag-compose na po tayo. Ito po yung ating tema. Spreading the gospel through songs. Minsan po naglilikot ako, pwede ko po ba siyang gamitin? Long press. Okay. Alin dito ang gaganda ang boses ko? Kasi naubos na yung boses ko sa kakasigaw sa mga bata, sa kakaturo araw-araw. Okay po. So atin pong natutunan, atin pong pag-usapan ngayon, alam niyo po ba na ang ating mga songs sa hymnals ay hindi gawa ng Adventist? Aware po tayo doon. Sila ay Baptist or Methodist members, ang mga composer nila. At hindi po lingid sa ating katawan, ang ating mga pioneers of the Adventism is from that church. Di po ba? So talagang may relation, no? May coordination, may connection tayo sa isa't isa. Maski sa ating mga songs ngayon, wala tayong sariling atin. Mayroon tayong nito na lang, mga lately nagko-compose, pero more on special numbers. Pero doon din po sila nagsimula. Una muna, ginawang tula, nilagyan ng nota, inawit, dinagdagan na lang po ng mga stanzas, kung ano pong okasyon, mayroon sila sa kanila pong lugar. Kaya dumami, may 4 stanzas, may 3 stanzas. Sa ating mga special numbers, ang pinakamahaba, 3 stanzas. Karaniwan, 2 stanzas lang. First, chorus, and second lang siya. Okay po, so dito ay iba-iba ang mga writers, okay? Nabuo po ang mga songs na ito depende sa kalagayan po ng kanilang buhay. Sa mga naging karanasan po nila sa kanila po buhay habang sila po naglilingkod sa ating Panginoon. Ang sabi po nga sa Bible, songs are not just melodies. They are as sermons woven with words that speak directly to the soul, guiding, healing, and inspiring lives in ways that transcend times and place. So, meron din pong kaakibat sa Bible. The second one, songs are the sermons that reach the heart, teaching, uplifting, and inspiring in ways that words alone cannot. Di po ba? Pagka po tayo nakarinig ng musika, ang ating katawan agad-agad nagre-respond. Either yung hands mo, either yung feet mo, nagre-respond. Bakit? Yung ating pong inaawit, tagos agad sa kaloob-looban ng tao. Kaya napapansin niyo po pagka may mga sakit, dadalawin natin sila. Maaaliw sila sa songs natin kasi nasa moment ng kalungkutan kasi mayroon silang sakit. Hindi po basta-basta na mayroon kang karamdaman. Ang dami mo nang iniisip, lalo na pag tumagal ka na sa hospital, naku, magkano na kaya ang bill ko? Siyempre, paano kaya bayaran to ng mga anak ko, ng mga kapatid ko, ng mga magulang ko? Maraming iniisip. Pero pag once na nakarinig sila ng songs, isa yan sa mga paraan kung bakit sila gumagaling. Meron palang healing, ang sabi po dito, healing and inspiring lives. Kaya lagi na po natin ginagawa, sa anumang okasyon, sa anumang pagkakataon, ang singing po ay hindi nawawala sa atin. Ang sabi nga po, tayo mga Adventist ay mga good singers. Bakit? May worship sa umaga, may worship sa gabi. Meron pa nga po ba? Bihasa. Tuwing Sabado, ilang beses tayong aawit. Magmula sa umaga hanggang sa AY, singing ang ating ginagawa. Part na po ng ating pagsamba, papuri sa ating Panginoon. Ang sabi po sa ating binasa, Ephesians 5:19, speaking to one another with psalms, hymns, and songs, from the Spirit sings and make music
from your heart to the Lord. At marami pa pong verses. Okay, basahin lang po ng mabilisan. Singing psalms and hymns and spiritual songs among yourselves and making music to the Lord in your heart. Addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart. When you meet together, like what we have, singing psalms, hymns, and spiritual songs, as we praise the Lord with all your heart. Another one, then you will create to one another psalms and hymns and spiritual songs. You will sing and make music to the Lord with your heart. Expressing, as you sing, expressing yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, and let your heart beat that time in concert of praises to the Lord. So kaya meron tayong mga singing group, meron tayong quartet, meron tayong duet, meron tayong trio, whatever is it, mga kapatid ko, tayo ay aawit para sa Panginoon. Hindi lang siya basta awit, sermon din po pala. Isang couple, okay, missionary couple, si Dr. Martin and si Villa Martin. Sila po yung mga missionary. Taong 1905, sila po ina-assign sa New York bilang mga missionary couple. Alam na po natin ang gawain ng missionary, bahay-bahay sila, di po ba? Ng mga unreached territories ng ating area. So dalaw sila dito, dalaw doon. Sa kanila pong pagdadalaw, natagpuan po nila ang mag-asawang Doolittle. Ang Doolittle po, ito ang kanilang kalagayan. Nung kanilang matagpuan ang Mr. Doolittle, si Mrs. ay 20 years na po siyang bedridden at si Mr. Doolittle incurable crippled. So ito ang life nila. Sa kanilang buhay, in-interview sila ng mag-asawang missionary. Ano po ang ating kinabubuhay? Sabi na mag-asawa, meron kaming maliit na business. At itong maliit na business na ito ang pinanggalingan ng aming araw-araw na kinabubuhay. Gamot, at si Mr. mayroon na rin maintenance dahil siya na rin po ay senior. Lahat doon kinukuha. Hindi sinabi sa kwento na meron silang mga anak, kamag-anak na nagsuporta sa mag-asawa, kundi sila lang po ang nandoon sa kwento. Ngayon, yung mga ups and downs na kanila pong naranasan sa kanila pong business, minsan nakaranas din po sila na walang pambili ng gamot. Wala silang makain. Kasi minsan po, di ba, pag business, mayroong malulugi ka na, tapos mayroon namang times na, tawag dito, boom na boom ang iyong negosyo. So, meron po silang senaryong ganon. So, sa kanila pong pag-uusap, ang sabi po ni Mrs. Martin, para pong, ang saya-saya niyo pa po sa inyong buhay na ganon. Sa kabila po ng kanilang pag-uusap, sabi ni Mrs. Martin, sabi po niya sa kwento, hindi ko nababaka sa mukha na mag-asawa na sila'y nalulungkot, sila'y nagsisisi at may tanong sa Panginoon, bakit nangyayari sa buhay nila? Sa kanilang pag-uusap, masigla silang nagkikwentuhan. Masiglang nilang isinishare ang kanilang buhay sa araw-araw. Ang huling tanong po ni Mrs. Martin, ano po ang nagbibigay sa inyo ng inspirasyon para kayo po ay manatiling ganyan, happy, tapos naglilingkod sa Panginoon, sa ano man ang kaya nilang magawa, they are keep on praising and worshiping God, though minsan ipinagkait yung kanilang karangyaan. Pero ang sabi ni Mrs. Doolittle, alam niyo po, pinanghahawakan namin ang nasa Matthew 6:26. Pakibasa nga po lahat. Matthew 6:26, ano pong sinabi? Ready, go. Kaya po ang sabi po ni Mrs. Martin, napakaganda po ang inyong spiritual na kalagayan. Sa kabila po ng inyong mga kapansanan sa buhay, sa kabila po ng inyong kakulangan, sabi ni Mrs. Martin, kung ako ang makikinig sa kwento nyo, ako pa lang parang nawalan na ako ng ganang mabuhay. Pero sabi niya, sa inyo pong pagmumukha, sa inyo pong pagkukwento sa amin ng inyong buhay, hindi man lang nababakas na kayo'y nalulungkot at may katanungan sa Panginoon. Patuloy po silang gumagawa sa ayon po sa kanilang makakaya. Kung kaya po nabuo ang kantang, Consider the Lilies. Ito pong mensahe ng awit na ito ay nakapagpalakas sa mag-asawang Doolittle na sa kabila ng anuman ang kanilang mga naging karanasan, ups and downs sa kanilang buhay, atin pong awitin at may mensahe din po sa bawat isa sa atin ang Consider the Lily. Sana hindi ako mag-solo. Tayo pong lahat ay umawit.
Alam niyo po ba ang song? Alam po. Hindi. Naku, magsusolo talaga ako. Sundan niyo po ang piano. Consider the lilies, they don't toil nor spin, and there's not a king with more splendor than them. Consider the sparrow, they don't plant or sow, but they're fed by the master who watches them grow. We have our heavenly Father above, with eyes full of mercy and our hearts full of love. He really cares when your head is bowed low. Consider the lilies, and then you will know. Itutuloy pa po ba natin? Kasi abot tayo ng 2:00. Okay lang po? May I introduce you to this friend of mine who hangs out the stars, tells the sun when to shine, and kisses the flowers each morning with dew. But he's not too busy to care about you. We have our heavenly Father above, with eyes full of mercy and our hearts full of love. He really cares when your head is bowed low. Consider the lilies, and then you will know. Kaya ang sabi po ni Mrs. Doolittle, pinanghahawakan namin ang talatang yan. At hindi kami nagtatanong sa Panginoon. Gagawin namin ang aming abot ng aming makakaya, kasama po niya. Kaya ang paborito ko pong awit, ang sabi ni Mrs. Doolittle, His eyes is on the sparrow. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart be lonely and long for heaven and home when Jesus is my portion, my constant friend is He. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Louder! I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Let not your heart be troubled. His tender words I hear, and resting on His goodness,
I lose my doubts and fears. Though by the path he leadeth, but one step I may see. His eye is on the sparrow, and I know he watches me. His eye is on the sparrow, and I know he watches me. Okay po. So talagang kailangan natin ang ating Panginoon. Si Thomas Dorsey po ay isang singer, musician, composer, at siya po ay kung saan-saang lugar na siya nakakarating ng kanyang kabataan until this picture. Kapag ka po may mga malaking gatherings, revival man yan, crusades man yan, lahat ng mga program sa church, siya ang iniimbita. So isang araw po, may tumawag sa kanya. Nagpakilala ang tumawag, sabi niya, Sir, good evening po. Ako po si Mrs. So-and-so. Ako po ang secretary at coordinator po ng malaking events na ating pong gaganapin next week. Ito po ay big revival and reformation meeting. At libo-libong mga tao po ang dadalo dito. Available ka po ba? Ang sabi po ni Mr. Thomas, pwede ako. All the time available ako. Kaya lang next week, ang asawa ko ay mag-give birth to our first son. Parang hindi ko kayang iwanan siya mag-isa. Any day next week, manganganak na po ang asawa ko. Sabi ng asawa niya, Han, I can manage. I can do it. Sige, go. Gawain niya ng Panginoon, huwag mong tatanggihan. So sabi ni Thomas, sige po, pupunta pala ako. Sabi niya ng ganon. So that is 4 days dapat. 4 days revival meeting. So dapat in 4 days time nandoon siya sa meeting na yon. So nag-travel po siya ng malayo dahil sa Chicago yung kaniyang pupuntahan. At ang panahon na yon ay bihira ang mga sasakyan. So by oras lang. Pagka nakalagpas ka sa oras na hindi ka makasakay, next trip ka na the following day. So sinisikap niya makasakay. So sa madaling sabi po, nakarating na siya sa kanyang pupuntahan. Handa na ang kanyang sarili, nakahain na siya mga songs, lahat ready na. So nung opening po, kumanta na po siya ng 5 songs that night. Pagbaba niya po sa entablado, pag upo niya po diyan sa upuan, may humahangos na isang mensahero na may dala-dalang sobre. Excited siyang buksan. So nung kanya pong buksan, ang sobre na kanya pong hawak, pakibasa po kung ano nakalagay sa sobre. Umiyak siya. Malungkot siya. Sabi niya, Panginoon, bakit niyo pa panhintulutan? Sila ang aking lakas para gawin ko ang lahat ng hamon sa buhay ko. Ay ngayon po, paano na ako? Nawala na yung asawa ko. Ba't niyo po panahintulutan? Ayoko na po. Sabi niya ng ganon. So hindi niya alam na ang kanyang mga paa walang lakas. So nalugmok po siya sa pagkaupo. Tinulungan siya ng mga tao, patayuin, paupuin. At nung siya'y mahimas-masan, ang sabi ng coordinator, Sir, ready ka na. Dadalhin ka na namin pabalik sa bahay mo. So travel sila, pauwi ng bahay. Pagdating po sa bahay, nadat na niya po ang kanyang asawa, wala nang ang buhay. Ang kanyang anak po, buhay pa nung dumating siya. Pero sa ilang saglit lang po, ay nabiniwayan din po siya ng buhay. Kaya sa madaling kwento po, nilibing niya ang kanyang mag-ina. Siyempre malungkot. Ang sabi niya doon sa mga taong umaten sa libing, mga coordinators niya, mga kasama niya sa industriya, kapitbahay, kamag-anak, ka-church members, sabi niya, ayoko na, pahinga na ako. Kasi wala palang assurance sa Panginoon, sabi niya ng ganyan. Walang assurance na ikaw ay talagang panatilihing maging masaya. Nawala ang pamilya ko, nawala ang anak ko, nawala ang asawa ko, paano pa ako maging masaya? Sa palagay mo, gagawa pa ako para sa kanya, hindi na. Sobrang lungkot niya. Sobrang discouraged siya sa kanyang buhay. So the more na narinig yun ng kanyang mga ka-churchmate, kanyang mga katrabaho, kanyang mga kapitbahay, kaibigan, kamag-anak, hindi siya iniwan mag-isa sa kanyang tahanan. Nandoon sila for how many months?
pagkatapos ng libing. Kasi pwedeng may mangyari sa kanya hindi maganda. Depressed po siya. Kung iiwanan siya, anong mangyayari? Pwedeng mayroong hindi magandang mangyari. Kung kaya po, sabi niya, sabi ng mga tao, sige, nagdesisyon sila sa kanilang sarili, hindi nila kinang opinion ni Thomas. Dito na kami titira. So meron silang awitan, meron silang kainan, pinasasaya nila ang buhay. At pinipilit nilang maging normal ulit ang buhay ni Thomas. Sa tuwing sila po'y nag-worship, sa tuwing sila po'y umaawit, sa tuwing sila po'y kumakain, mayroong katuwaan para lang maaliw din si Thomas. Isang panahon po na sila ay nag-worship, may isang taong bumasa ng Isaiah 4 verse 13. Paki-flash nga po. For the Lord thy God will hold thy right hand, saying unto thee, fear not, I will help thee. So pinalawak nila yon, diniscuss nila to, anong ibig sabihin ng talatang ito. Maya-maya po, napansin nila si Thomas, tumayo sa kanyang pagkakaupo at lumipat sa kanyang piano. Tugtog siya ng tugtog, wala nakakaalam kung ano yung tinutugtog niya, sila nakakaalam. After 1 hour, may nabuo na pala siyang music at lyrics sa kanyang isipan na walang nakakaalam kung sino at ano. Sa kanya pong pagtugtog ng pagtugtog, nakikinig lang po yung mga tao. After 1 hour, ni-reveal niya po ang song na ito. Ito ang mensahe ng awit para sa akin, ang sabi niya. Ito'y ating aawitin. At ako'y manumbalik na para sa Kanya. Ito pala yung kasagutan ng aking kalungkutan. Precious Lord. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me on. When my way grows drear, precious Lord, linger near. When my life is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand, lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Boys, when the dark, louder po boys. The deepest moment of Mr. Thomas ay na-revive. Muli siyang naglingkod sa Panginoon nung makumpose niya ang kantang ito. Kaya sa atin din mong buhay, mga kapatid, meron din tayong dumadanas din tayo ng katulad kay Thomas. Pero wag po nating kalimutan. Ang sabi sa Jeremiah 33 verse 3, call unto me, and I will answer thee. I will show great and mighty things, which thou knowest not. Hindi natin alam kung paano ang Panginoon gumawa ng mga kaparaanan para tayo kanyang gamitin, suguin saan mang dako niya tayo gustong tawagin. Corrie ten Boom. Ang pamilya po ni Corrie ten Boom ay pinadala sa Germany noong World War II. Ano po ang kanilang mission doon? Missionary po sila. Ano po ang mission nila doon? Ang mission po nila doon, patakasin ang mga Hudyo na naging bihag ng mga kaaway. Pero alam niyo po ang nangyari? Noong nalaman ng kaaway, ng kalaban, na mayroong tumutulong sa mga Diyos para itakas, sila ang unang pinagpapatay kasama ang pamilya ni Corrie. Himalang nakaligtas si Corrie mula sa kamatayan. At ang sabi niya,
Pag nakita kong mukha ng mastermind na yon, kilala niya po kung sino ang mastermind ng papapatay ng kanyang pamilya, hindi ko siya mapapatawad. Pinayuhan siya ng kanyang ama. Ang sabi niya, God would give you the strength when the time come that you meet the person who killed your family. Hindi, sabi niya. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa akin. Sana buhay pa silang lahat ngayon. Dahilan sa kanya, mag-isa na lang ako ngayon. Patuloy na nagsasabi ang kanyang ama. Ang sabi niya, faith must be faith. Believing is the chosen risk, but faith brings a response deep in our human spirit. So sabi niya, ang Panginoon pala talaga ay nag-intervene. Bakit po nag-i-intervene ang Panginoon? Sa lahat ng mga pagkakataon, ang sabi po dito, I will only reveal myself to those who loved me and obey me. So kung ikaw at ako pala po ay nagmamahal sa Panginoon, sinusunod natin ang kanyang kalooban, hindi natin pababayaan ng Panginoon. Sasabihin, mama, wala akong alam dyan. Hindi ko po alam gawin yan. Hindi ko po alam gamitin yan. God will help you how? Magpagamit ka lang. Yan ang ating lesson kanina, di po ba? Magpagamit ka lang. Willing ka lang. And God will teach you how. Kung kaya po, nung nagkataon po, na sila'y nagpanagpo ulit ng mastermind o ng murder, nagharap-harap sila. Tinitigan niya ang mukha ng taong ito. Alam niyo po ang nasa kanyang isipan ni Cory? Ako man ay pinatawad din ng Panginoon. Bakit hindi ko kaya magpatawad sa aking kapwa? Una tayong pinatawad ng Diyos. Napako sa krus, madaming dugo na nabuhos para sa iyo at sa akin. Bakit napakahirap magpatawad? Hanggang buhay, may hihinakit sa iyo. Hanggang buhay, hindi makalimutan yung mukha mo sa ginawa mo sa akin. Duro ka ng kapwa mo. Masakit sa kalooban, di po ba? Pero ang sabi ng Panginoon, ang sabi po sa Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ forgave you. Napakadaling magpatawad pala pag ito ang alalahanin mo. Kung kaya po ang sabi ni Cory, naniniwala ako na dahil ako ay pinatawad ng Panginoon sa kalbaryo ng cross, kailangan ko rin magpatawad sa aking kapwa. Kaya po nabuo ang kantang, I believe in a hill called Mount Calvary. Ito po ang mensahe. Alam niyo po ang songs? Ay, very good. There are things as we travel this earth, shifting sands that transcends all the reason of man. But the things that mattered the most in this world, they can never be held in our hand. I believe in a hill called Mount Calvary. I believe whatever the cost. And when time has surrendered and earth is no more, I'll still cling to the old rugged cross. Girls, I believe that the Christ who was slain on the cross has the power to change lives today. For he changed me completely, and new life is mine. That is why by the cross I will stay. Lahat po. I believe in a hill called Mount Calvary. I believe whatever the cost. And when time has surrendered and earth is no more, I'll still cling to the old rugged cross.
I believe that this life will its great mysteries surely someday will come to an end. But faith will conquer the darkness and death and will lead me at last to my friend. I believe in a hill called Mount Calvary. I believe whatever the cost. And when time has surrendered and earth is no more, I'll still cling to the old rugged cross. Yan po ang diwa ng ating pong awit na kinumpose po ni Corrie ten Boom. Si Fanny Crosby, ito po yung ating malimit na nakikita. Marami siyang mga songs na kinumpose. Akala ko dati, lalaki siya. Pero nang basahan ko yung kanyang kwento, babae po pala. Mahilig siya sa 666 plus 16. Bakit po 6666? Nung siya po ay 6 weeks old, nabulag po siya. Nung siya po ay 6 months old, namatay yung tatay niya. Nung siya po ay 6 years old, marunong na siyang magbasa, marunong na siyang mag-compose ng 1 stanza na tula. At nung siya po ay nag-16 years old, full-fledged singer, musician, writer, and composer. Ganun siya kahusay. Ang sabi po niya sa kanyang kwento, pasalamat ako sa Panginoon na naging bulag ako. Kasi kung hindi ako naging bulag, hindi ko alam kung naririto ako sa ganitong trabaho. Taga-compose, taga-pagpaawit, taga-gawa ng mga kanta. Kaya sabi niya, hindi hadlang sa akin ang aking pagiging bulag para huminto sa gawain ng Panginoon. Tayo po, mga kapatid. Si sister may kapansanan, nagpaghamit. Si Brother Leo, nagkaroon ng kapansanan, nagpaghamit sa Panginoon. Tayo pa po kaya, kumpleto pa ang ating mga daliri sa kamay, kumpleto ating daliri sa mga paa. Wag na wag tatanggi para sa gawain. Naghihintay ang Panginoon para sa ipakilala natin sa ating mga kaibigan, ipakilala sa ating komunidad kung nasaan man tayo, ipakilala sa ating mga katrabaho na may Kristo na babalik, mga kapatid ko. May Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, bakit mo ipaglilihim sa kanila? Kung si Fanny Crosby hindi siya nag-alinlangang magpagamit sa Panginoon, kayo pa kaya? Ako pa kaya? Kung kaya ang sabi niya, ako may naging ganito, meron akong blessed assurance na ang Panginoon ay sa akin. Maging sa atin din po. Ang ating tunay na pag-asa ay ang ating Panginoon. Bago siya dumating, hindi natin alam ang buhay. Kung mamaya buhay pa tayo, kung bukas buhay pa tayo, ngayon po ang panahon. Gagawin natin ang ating makakaya kasama ang Diyos. Dahil wala tayong magagawa kung tayo lamang ang asa sa ating sarili. Blessed assurance, Jesus is mine. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, here of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This side, on my right, perfect sub. Lahat po. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story,
my song, praising my Savior all the day long. On my left, perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting. Lahat po. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Hebrews 10:22-23. Let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience, and having our bodies washed with pure water, let us hold unswervingly to the hope and profess, for he who promised is faithful. So mga kapatid, walang hadlang. Gaano man sa isip natin, mahirap gawin yan, hindi ko kaya yan, ang Panginoon mag-intervene. Huwag kang mag-alala. Isang professor na nagngangalang Jose. Ang professor po na ito ay hinahangaan ng maraming estudyante. Mahusay siyang mag-compose. Singer, musician, local po ito ha, Pilipino po ito. Musician, singer, composer, napakahusay na guro. Siya ang choir director ng school, siya ang music teacher sa lahat ng level, sa lahat ng grade level. Sa tinagal-tagal niya po sa academy, siya po may pagnanasa. Kasi alam po natin ang ating school, missionary schools. Minsan po may sweldo, minsan wala. Lalo na pagkukonti ang mga estudyante. So nakaka-relate ako dyan. So ang teacher na ito ay nagpanukalang umalis sa academy. Pero bago po siya umalis, napakadami niyang naging bunga. Yung kanyang choir members, naging bunga sa kanyang pong ministry. Yung mga estudyante na kanyang tinuturuan every grade level, sa lahat ng grade level, kanyang naging bunga. Nung siya po'y umalis sa academy, naghanap siya ng marangyang, sabihin natin, ang wish niya po ay mabili ang ganito, makain ang ganito, dahil sa salapi, pag nasa academy siya before, hindi niya magawa ang gusto niya. Kaya sabi niya, aalis na ako dito. So, sumunod na taon, nawala siya sa academy. Sumama po siya sa sikat na banda na maski sa anong okasyon naroon, kay wedding, kay binyagan, kay piyesta, imbitado ang grupong ito at marami silang naging appointment. Pag marami kang appointment, marami kang halagang makukuha. Depende kung ilan ang kakantahin mo, ganun ang bayad sa'yo. Pag nakakanta ka ng 5, may presyo yung 5 yun. Ay kung sa isang araw nakaikot ka sa iba't ibang bayan, iba't ibang lugar ang pinuntahan mo dahil in demand ang grupo mo, yan ang kanyang ginagawa. So enjoy po siya for the first month na pag-join sa grupong ito. At alam natin ang grupo na ito ay mga non-Christian people. So nakapaligid sa kanya ang mga taong ito. Sa halip na siya ang maka-influensya, siya ang na-impluensyahan. So lahat ginagawa, sugal, lahat vices nagawa niya. After 6 months ng kanyang ganun ang routine ng kanyang buhay, parang sabi niya may kulang. Hindi niya alam kung ano, kung bakit, kung paano. Basta nag-isip lang siya one day. Ang dami ko nang pera. Tinitigan niya ang kanyang pera nakalatag sa lamesa. Madami. Nabibili niya na ang gusto niyang mga bagay. Nakakain niya na ang gusto mga pagkain. Minimithi niya noon. Nakuha niya na ang lahat. Pero parang may kulang sa puso niya. Friday evening, bumalik siya sa academy na kanyang pinanggalingan. Nagsimula na ang simba nung siya'y dumating. So ang mga estudyante hindi nakamalay na dumating na ang kanilang idolong guro. After the service, may isang babae, pamangkin ng principal, tumakbo kasi yun po ay boarding school. Nagpunta ang babaeng ito sa dormitory ng girls. At sabi niya, "Ay, naandyan si Sir Otik.
pwede natin siyang haranahin. Sabi namin, bakit? Bakit pwede siyang haranahin? Kasi alam nyo ba, yung kanyang itsura, nakatali yung buhok niya dito sa likod, mahaba ang buhok niya, nakaragid siya, nakapantalong butas-butas na maong, naka-rubber shoes, naka-jacket na maong. Parang hindi siya ang Sir Otek na kilala namin. Dahil pag pumasok, naka-necktie. Pag Sabado, naka-korbata, todo forma, napakagandang itsura niya. Malaking tao siya, pogi man siya. Hindi siya ganyan ang sabi niya. O di sige, awit tayo. Anong ating aawitin? Nag-usap-usap na sa madaling sabi, isa sa mga kaawit na napili, someone is praying for you at nagmamahal sa'yo. O mamaya, sige po, kantahin natin, haharanahin natin si Sir. Kanta po tayo. Someone is praying for you. Someone is praying for you. So when it seems you're all alone and your heart will break in two, remember someone is praying for you. Boys, when it seems crowds round you. Pasensya na, mababa pala. Lahat po. Someone is praying for you. Someone is praying for you. So when it seems you're all alone and your heart will break in two, remember someone is praying for you. Girls, when it seems that you're praying till your strength is all gone and your tears fall like raindrops all the day long, He cares and He knows just how much you can bear, and speak your name to someone in prayer. Lahat po. Someone is praying for you. Someone is praying for you. So when it seems you're all alone and your heart will break in two, remember someone is praying for you. Hindi pa bukas ang door. Sarado pa. Kaya sabi naman, isa pang kanta, may nagmamahal sa'yo. Bilisan natin, ha? Ano na? Hindi ko makuha. May nagmamahal sa'yo, alam mo ba? Lagi mong kasama. Siya'y nagbabantay sa'yo, saan ka man pumunta. Alam mo ba? Si Jesus na Panginoon ang tunay mong kaibigan, tunay na kasama mo dahil nagmahal ka sa Kanya.
may tumutulong sa'yo. Alam mo ba sa iyong problema? May tumutulong sa'yo hanggang sa malutas mo. Alam mo ba si Jesus na Panginoon ang tunay mong kaibigan, tunay na kasama mo dahil nagmahal ka sa Kanya, dahil alam mo ba, biglang nagbukas ang pinto. Umiiyak po pala siya ng gusto sa room, kaya hindi siya maka-open. Sige siya ng iyak. Sabi niya, mali ang ginagawa niyo. Dapat ako ang kakanta sa inyo. Ako ang teacher niyo. Ako ang puno. Kayo ang bunga. Bakit ang puno ang inyong hinaharana? Pasensya na, sabi niya ng ganyan. Nagpahinga ako saglit. Ngayon, sa mga oras na ito, puno na ang aking kalooban. Napuno na ang pagkatao ko. Nawala na yung pangungulila na aking naramdaman nitong mga ilang araw. Ito pala ang kasagutan sa akin. Bumalik po siya sa academy at kinantahan siya. O sige na, sabi niya, balik na kayo sa dorm niyo, maligo na kayo, magbihis na kayo, nagbell na ang cafeteria, kumain na kayo at magsimba na tayo ng sama-sama. Sabi namin, sir, mayroon po kaming request. Pwede po bang kantahin namin sa huling pagkakataon ang song, ang kantang kinumpose nyo? Ano yun? Kasi marami siyang kinumpose na kanta nung siya nasa academy pa. At tinuro niya po sa amin yon. Sabi namin, yung ano po sir, yung once for all. Sige, ikaw po ang kakanta ng last stanza. Sana makanta din. Alam niyo po ba? Ha? Sabay po, sige po. Kasi pag hindi niyo alam, baka hindi ko matapos. Sana po matapos natin lahat. I've been away for quite some times. I've been traveling all alone. Just when I stood at the crossroad, I felt you're leading me on. The burden of guilt weighed me down. I can't bear it all alone. I am sorry. Please, Lord, take me. I am coming back again. Once for all, I'm so sorry. I am leaving from my sins. Once for all, please, Lord, take me. I am coming back again. Here's my hand and lead me once again. Once for all, I need you, Jesus. You alone can give me peace. Here's my life and take me once again. Turn na ni Sir. Yes, my Lord, I need you now. I felt weary of my journey. I have gone too far from you. I wanted to be free. I know that I hurt you too long. I just followed on my own. I am tired, lost and wandering. I am coming back again. Once for all, I'm so sorry.
I am living from my sins once for all. Please, Lord, take me. I am coming back again. Here's my hand and lead me once again. Once for all, I need you, Jesus. You alone can give me peace. Here's my help and take me once again. Hindi pa niya natapos yung second stanza. Kami pa rin po ang tumapos ng kanyang awit. At dito lalo siyang umiyak, humagulhol, hindi niya pigilan ang kanyang luha. Sabi niya, sorry po, Panginoon. Tulungan niyo po ako na manumbalik sa inyo. Ang sabi po sa 1 John 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Hindi po tayo perfect, mga kapatid. Ang dami nating mga pagkakamali, ang dami nating kasalanang nagawa sa Panginoon, pero ang Panginoon naghihintay lamang sa atin. Na tayo muling lumapit at humingi ng kapatawaran at siya magpapatawad sa atin. Ano po ang sabi? The songs are not just melodies, they are sermons woven with words that speaks directly to the soul, guiding, healing, and inspiring lives in ways that transcend times and place. Songs are the sermons that reach the heart, teaching, uplifting, and inspiring in ways that words cannot. So mga kapatid, Ephesians 5 verse 9, speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit, sing and make music from the Lord. May the Lord bless us this afternoon. How beautiful the hands that served the wine and the bread and the sons of the earth. How beautiful the feet that walked the long dusty road and the hill to the cross. How beautiful, how beautiful, how beautiful is the body of Christ. How beautiful the heart that bled, that took all my sins and bore it instead. How beautiful the tender eyes that chose to forgive and never despise. How beautiful,
died, willing to pay the price, willing to pay the price. How beautiful the radiant bride that waits for her groom with his light in her eyes. How beautiful when the humble hearts give the fruit of pure lives so that others may live. How beautiful, how beautiful, how beautiful is the body of Christ. How beautiful the feet that bring the sound of good news and the love of the King. How beautiful the hands that serve the wine and the bread and the sons of the earth. How beautiful, how beautiful, how beautiful is the body of Christ. Diyos, na mahabagin ka po sa lahat. Maraming salamat po sa mensahe na aming narinig. Maraming salamat po na ito'y magiging aming kalakasan. Na sa anumang aming pagdadalawang isip na gumawa sa inyong bukiran, giyahan niyo po kami. Ikaw ang aming gabay. Ikaw po ang aming kalakasan. Kung kaya po patuloy niyo po kami, Panginoong, samahan. Huwag na huwag niyo po kaming iiwanan. Sa anumang kaparaanan kami inyong gamitin, kung saan niyo man kami tatawagin, hanggang handa ka po kaming tumugon, tulungan niyo lamang po kami. Pagpalain niyo po kami sama-sama, Amang Banal. Sama-sama niyo po kaming iingatan at ingatan ng aming buong sambahayan. Ang iglesia ito inyo pong palaguin sa bilang at ganun din po sa mga talento na kanila pong kinakailangan. Maraming salamat po sa araw ng Sabat na ito'y aming ingatang banal hanggang sa paglubog ng araw. Salamat po sa kapahingahang ito, ang aming mga lupang katawan na nagkaroon po ng kapahingahan mula sa aming mga gawain. Kung kaya po ikaw ang magpala po sa bawat isa sa amin. Amin pong makamtan ang pagbuhos ng biyaya buhat sa langit na banal. Salamat po sa pagnidig ng aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.